Eto po mga kaibigan, biktima, patuloy na nagiging biktima. Alam niyo, ang tinutukoy ko po yung mga biktima ng paglabag sa karapatang pangtao noong nakaraang gobyerno tungkol sa Operation Tukhang na ginawa. Okay? At inamin at marami hong naging biktima dyan. Kaya po ganyan ang sinasabi ko. Kasi po yung pagdudahan kung totoong sila'y biktima, hingaan ng mga identification o yung ID, ay yan po isang malaking insulto at kawawa sila. Just imagine, pinalalabas ng mga abogado ni Duterte na fake, hindi totoo ang mga complainant before ICC. Kaya kailangan daw ay merong identification, may mga national ID para mapatunayang sila ay Pilipino o sila ay talagang biktima. Kaya masakit na masakit yan. Galit na yung mga biktima, yung pamilya. Nawala na nga yung kanilang buhay, asawa, anak, manugang, at anumang relasyon sa kanila. Ilang taon na, halos isang dekada na sila naghahanap ng hustisya, katarungan. Tapos ngayon, pinagdududahan pa ng kampo ni Duterte, ng mga Defense Council, kung sino kung totoong complainant o totoong biktima yung mga complainant. Yan po yung masakit talaga. Kaya hindi natin masisi na, ayaw ko lang iparinig sa inyo, nagmumura na sila, nagagalit na galit talaga sila. Yung mga magulang, kapatid ng biktima. Kasi po nagsimula itong isyong ito matapos questionin. At parang ang gustong palabasin, ipakita nyo, iprove nyo sa amin na lehitimong biktima sila. Kailangan mayroong national ID. Kung kailangan pasaporte. Sandali. Hindi lahat ng Pilipino may passport. Hindi naman lahat ng Pilipino ay nakakapag-abroad. Hindi lahat ng Pilipino may ID. May mga ID, mga temporaryong ID lang sa atin. Halimbawa, sa trabaho. Ang problema ay parang hindi naman nila nire-recognize yung mga temporaryong ID natin. Kasi sa abroad, hindi kilala yan. Pasaporte ang kilala doon. Eh hindi naman lahat ng biktima ng mga simpleng driver, obrero, vendor, o estudyanteng napagkamalan lang tapos tinukhang. Wala pong pasaporte yung mga yan. So, naintindihan ko yung galit ng pamilya na sila'y naghahanap ng hustisya, iniinsulto pa. Kasi po, pang-iinsulto yung sa mga mahirap na pagdudahan kung totoong sila'y biktima. Pagdudahan na kung ikaw ay talagang tunay na Pilipino. Kasi pag hininga ka ng ID, ang ibig sabihin, gusto malaman kung Pilipino ka o tao ka o biktima ka. Eh, paano makakapag-produce yung mahihirap na Pilipinong biktima niyan? Matagal nang wala sa mundong ito matapos silang matukhang noong 2016, 2017, 2018, 2019 at halos 6 na taon niyang nangyayari. Paano sila makakapag-produce pa ng mga ID o pasaporte? Kaya tama lang na tinutulan ng mga prosecutor. At balita ko ayaw din at hindi rin sinang-ayunan ng ICC yung move na yan ng mga Defense Council ni Duterte. Sa halip, lahat ng mga dokumento, lahat ng mga document na kayang i-produce ng pamilya ng biktima, welcome sa ICC. Naniniwala ang ICC na ang karapatan ng mga biktima ay dapat may paglaban at bigyan ng katarungan. Lehitimong biktima. At tinuturing ng ICC na yung more or less libo-libo o kung ilan libo, 20 hanggang 30, kung hindi man lahat madala yan, ay talagang totoong biktima dahil alam na alam ng ICC kung paano sila hindi nire-respeto ni Duterte at kung ano nangyari sa atin na pumutok ito sa international during Duterte administration ang sinasabing tukhang paglabag sa karapatang pantao. Ayun po yun. Okay? Kaya kayo pong mga pamilya ng biktima, naintindihan ng channel na ito ang inyong sama ng loob sa nangyayaring ito. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Makukuha din niyo ang katarungan. Justisya, rule of law, yan po ang papairalin ng ICC. Okay? At yan po ay mangyayari sa mga susunod na araw. Okay? At dahil dyan, nagkakaroon po ng mainit na mga palitan ng mga pahayag. Hindi pa actually nagsisimula ang trial sa ICC. Doon talaga ang legal na debate
sa presentation ng mga ebidensya at testigo ng prosecution at kung paano harangin ang defense counsel ni Duterte. Pero ngayon pa lang sa social media at sa media, traditional media dito at sa abroad, ay matindi na po ang palitan ng mga pahayag. Okay? So parang huwag naman sana magkapikunan. Kasi po yung mga defense counsel ni Duterte, lalo si Coltman ba yun? Parang Filipino lawyer kung magsasalita eh. Nahawa yata doon sa mga grupo ng mga Filipino lawyer na nagbo-volunteer kay Duterte. Hindi sa halip na pumokos doon sa kaso, sa mga ebidensya, ang kanyang sinisira ang diskarte ay ang mga prosecutor at yung mga complainant. Nahawa na rin sa style ng Pilipino. Naloko na. Kasi sa mga bawat interview niya, tinitira pa niya yung mga abogado ng biktima. Parang nilalait-lait pa yung mga ano. So talagang nakahawa-hawa na sila. Ang lakas makahawa ng kanyang kliyente. So mabuti lahat sanay ang mga Pilipinong abogado sa ganyang klaseng mga usapan. Pero ang description ko sa aking analysis at opinion, yung style ng abogado ni Duterte, delikado yan. Kasi hindi siya nakatutok doon sa issue. At kung paano niya harapin yung mga ebidensya at testigo. Nakatutok siya doon sa mga interview at kung ano mga sinasabi sa labas ng korte na hindi naman kailangan. Hindi kailangan yan. Ang labanan ay sa loob ng korte, hindi sa labas ng korte. Tapos lagi siyang nananawagan na respect judicial process. O yun pala, alam mo pala yun eh. Correct. Respect judicial process. O di doon ka magpakagaling. Huwag mong pakialaman kung anong ginagawa ng mga prosecutor. Huwag mong pakialaman kung ano ang plano ng mga biktima at mga testigo. Bakit lahat ng galaw ng testigo at mga biktima pinakikialam nitong mga defense counsel? So, nasan yung respeto sa judicial process na gusto nila? Sila mismo lumalabag doon sa sinasabi nila. Matatawa ka talaga yan. Mga ibang klase, ha? Anyway, update lang natin yan. Talagang kaabang-abang ang trial. At saka ho yung mga pag-issue ng warrant of arrest. Wala ko kasi makapagsabi. Nandito na ba ang warrant of arrest o wala pa? Papunta pa lang ba o hindi? Pero yung pananahimik ngayon pansamantala ng PNP at ng Malacanang tungkol sa isyong yan, ako nararamdaman ko may susunod na mangyayari. Kasi ang gobyerno po, laging nagpiprepare yan. Hindi yan pabigla-bigla. Katulad ng ginawa nila kay Duterte. Tahimik sila pero patuloy yung paghahanda. Nang dumating ang warrant of arrest, ipinatupad ng biglaan. Wala silang nagawa. Huli, nadala sa dahig. Yan din ang mangyayari at yan din ang ginagawa. Kung anong ginawa kay Duterte, yan din ang gagawin ng Philippine government authorities. Kasi hindi naman sila naniniwala sa batikos ng mga senador na kaalyado ni Duterte na mali ang kailang ginawa. Kasi ang linaw-linaw nga po ng proseso. Okay? Ito-turn over nila. Huhulihin, ito-turn over nila. Ang sinaman. Hindi lang si Bato de la Rosa, yung mga ex-general na pwedeng kasamang maisyuhan ng warrant of arrest. Kung totoo na si Sara isasama nila or kasamang kinasuhan, malamang magkaroon din ng warrant of arrest yan. Kaya kaabang-abang ang mga galaw. Sige, magbantay po tayo lahat. Paki-like and share lang po natin ninyo ang aking mga pinag-usapan at ang ating mga video dito sa aking mga channel.